Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search nyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Paulina. Taong 1986. Aklan. Inaabangan ng lahat ang nilalakong bibingka ni Manang Paulina. Bukod sa mura, nakakatakam at siguradong mapapakain ka ng marami. Simpleng sangkap lang ang ginagamit niya, subalit animoy nakakain ka ng mamahaling pagkain. Ito ang agahan ng mga tao sa lugar. Kung minsan pa, ginagawang tanghalian at hapunan. Sa tuwing may piyesta o okasyon na kinakailangan ng panghimagas, bibingka ni Manang Paulina ang inaangkat. Manang Paulina, may sekretong sahog po ba yung kakanin niyo? Kahit marami yung kainin po, hindi nakakasawa. Ito nga rin po yung paborito ng pamilya ko. At saka yung kaanak ko sa kabilang bayan, pinadalan ko. Ang sabi niya bibili daw kapag napadayo dito eh. Lahat naman tayo may sikretong sangkap sa bawat niluluto. May dinadaan sa sahog. Yung iba sa paraan ng pagluluto. At meron ding minamahal talaga ang ginagawa. Kaya napamahal din sa produktong mamimili. Si Manang naman ayaw pa talagang sabihin. Hindi ko naman po gagayahin eh. Tawanan ang pumuno sa umaga. Sa oras na ito, isang ikot lang sa sityo ubos na ang isang bilao. Dali-daling umuwi si Manang Paulina upang gumawa uli para naman sa okasyon mamayang hapon. Kagaya ng tipikal na sangkap sa tradisyonal na bibingka, inihanda ang galapong, gata ng nyog, maskubado na asukal at pampalasa. Hindi gumagamit ng itlog dahil mabilis mapanis. Kung titignan, napakasimple ng sangkap. Kaya marahil napapatanong kung paanong naiiba ang pagkain na ito. Ang sikreto, sumasambit ng orasyon si Manang Paulina. Marahil nakakatakot kung papakinggan, pero ito lamang ang alam ni Manang Paulina upang makahanap ng paraan upang mabuhay. Nagsimula siya noon bilang simpleng maglalako. Hirap makabenta kahit isa, kaya nang makapag-isip, sinubukang samahan ng pinagbabawal na sangkap. Hindi ito nakakasama sa kalusugan ng tao, sadyang mahika lang para mahalin at madaling ibenta. Yun lamang, wala nang ibang intensyon. Sa kalagitnaan ng pagtatabas ng dahon na gagamitin bilang sapin, napansin ang presensya ng tao sa labas. Sa katunayan, nung nakaraan pa ito nakikita. Hindi sigurado si Manang Paulina kung ano ang sadya, kaya hindi pinagtuunan ng pansin. Ngayon na malinaw na ang kinikilos nito, sigurado ang matanda na siya ang punterya. Wala sa bokabularyo ni Manang Paulina ang magtiis, kung kaya't lumabas ng bahay at direktang lumakad sa kinaroroonan ng tao. Umasta ang matanda, nadadaan lang kaya kampante ito. Pero ginulat sa kasunod na kilos. Naglabas ng karit ang matanda sabay taga. Mabuti na lamang daplis lamang, kung hindi magigilitan ng leeg. Ay nako, pasensya ka na iho. Akala ko ligaw na hayop eh. Dumiin ba? Lumayo ang lalaki, hawak ang nadaplis ang leeg. Nagpakilala ang binata bilang Arman. Grabe naman ho kayo managa. Nautusan lang po ko ni Nanay Alicia. Gusto niya daw po ng bibingka eh. Si Alicia, yung kumari ko sa kabilang bayan kumusta naman siya? Bakit kasi hindi ka kumatok ng maayos? Nung isang araw pa kita napapansin dyan, akala ko tuloy may binabalak ka. Ang sabi po kasi ni Nanay, hindi raw ako dapat magtiwala sa inyo kasi may tinatago daw po kayong pagkatao, kaya hindi ko alam kung paano lalapit tapos bibili ako. Naku, naniniwala ka naman sa nanay mo, tinatakot ka lang nun. Ganyan talaga si Alicia.
Mahilig manakot, halika pumasok ka sa bahay ko. Nang malaman mo kung masama ba ako o hindi. Nag-aalangan ang binata pero sa huli ay sumama pa rin. Nakahinga ang binata dahil hindi naman nakakatakot ang matanda kumpara sa sinasabi ng ina. Sa paglalarawan kasi ng nanay, bruha at nangangain ng tao. Sa nakikita ngayon malayong malayo sa iniisip. Ngayon lang ding natukoy na posibleng binibiro ng ina. Manang, bakit kapag nagsasalita si Nanay Alicia tungkol sa inyo, parang kayo na yung pinakamasamang tao sa mundo Magkakilala po ba talaga kayo? Naguguluhan po kasi ako Ang sabi niya mag-ingat ako, huwag magtiwala. Tapos, inutusan na kumuha ng kakanin sa inyo, ang hirap naman yan. Natawa si Manang Paulina sa tinura ng binata. Halata sa mukha nito ang pagkalito. Kababata ko yan si Alicia. Marami na kaming pinagsamahan at likas sa amin ang pagsabi ng kasamaan laban sa isa't isa. Pero ni isa sa mga yan walang katuturan. Kumbaga, nasanay lang kaming magsiraan pero ang totoo mahal namin ang isa't isa. Ano ba ang inutos sa'yo? Ordinaryo o espesyal? Wala naman pong sinabi pero ano po bang pinagkaiba ng ordinaryo at espesyal? Ang ordinaryo, yung bibingka na madalas natitikman sa araw-araw. Ang espesyal bihira lang. Natitikman lang sa oras na hilingin ng tao. Ganito na lang, sino bang papakainin ng nanay mo? Mga kaibigan daw ho. Kaarawan kasi ni Nanay Alicia sa susunod na araw, di ba? Nagbiruan na. Makikikain dun sa amin kaya ayun, maghahanda na lang. Alam ko na kung sino-sino yan. Dahil mga kaibigan, espesyal na sangkap ang ihahanda natin. Makakapaghintay ka ba? O ako na lang ang maghahatid? Sama kalawa pa pala. Ako na lang palang magdadala nito. Pakisabi sa nanay mo, darating ako bago magsimula ang selebrasyon. Tumango lamang si Arman. At dahil abala na si Manang Paulina sa paghahanda ng mga sangkap, nagpaalam na lamang ang binata. Sa oras na umalis ang binata, napalingon si Manang Paulina. Napailing habang hinahatid ito ng tanaw. Naku! Umaakto pang inosente pero hindi naman talaga. Pumunta rito para kunwari bibili ng bibingka. Ang totoo may pakay naman. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ganyan din ang galawan ni Alicia magmula pa noon. Hindi bali, sige. Dadalan ko kayo ng espesyal na pagkain. Wika ni Manang Paulina. Nang mapansin ang pagginto ni Arman, agad siyang tumalikod at bumalik sa ginagawa. Malayo man ang binata, damang-dama ng matanda ang pinapakawalan nitong sumpa sa hangin. Palihim din itong kinokontra. Pagsapit ng hapon, nagtungo ng bayan para ihatid ang bibingka para sa selebrasyon ng kapitana. Enggrande kong ituring dahil kapitana ng barangay. Kagawad at may katungkulan sa bayan ang mga bisita. Maraming masarap na pagkain, pero lahat ng mga ito ay nag-aantay sa bibingka ni Manang Paulina. Pagpasok pa lang ng matanda, lumingon sa kanya ang mga tao. Paglapag pa ng mga ito sa mesa, ito ang unang kinuha. Minuto pa lang ang lumipas, ubos na. Hindi maiwasang matuwa ni Manang Paulina. Hindi siya naghintay matapos ang selebrasyon. Nang mabayaran, umalis na rin siya sa lugar. Habang lula ng tricycle, napansin ng matanda ang mga matang nakamasid. Ang driver, ang angkas sa likod at ang katabing babae. Mukha mang mga ordinaryo, hindi maikakaila ang maitim na binabalak. Naging tahimik sa buong biyahe si Manang Paulina. Maigpit ang kapit sa karet na nakasugbit sa tagiliran. Sa tuwing titignan ng babae, niningitian lamang ito. Hindi nagpakita ng anumang senyales. Kaso nga lang, nasubok ang kakayahan ng matanda nang mapansin ang kilos ng mga ito. Naghahanda sa pagsalakay,
Kaya nang mapadaan sa masukal na bahagi ay inunahan. Sumemplang ang tricycle nang atakihin ni Manang Paulina ang driver. Kasunod na hinila, isinabay sa pagtalo ng babae. Ginilitan nito sa leeg kung kaya't humandusay na lamang sa tabi. Ang lalaki naman, agarang bumangon sabay sugod. Pero dahil nagtamo na ng pinsala, natalo ng matanda sa lakas. Pasimple itong sinaksak sa paa at pinunterya sa ulo. Mahusay ka pa rin kahit matanda na. Hindi pa ba sumasakit ang mga tuhod mo? Wika nito. Hindi na nagulat si Manang Paulina kung nakuha pa ring tumayo. Itong si Manong Javier, ang kilalang albularyo ng araw. At kahit wala na sa larangan, may natitira pang karunungan sa katawan. Pasimple nitong pinahid ang dulo mula sa saksak. Ilang taon na ang lumipas magmula nang huli tayong nagharap. Talagang bumili ka pa ng bibingka. Sayang lang dahil wala akong dala ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Imbitado ka ba sa karawan ni Alicia? Kung oo, doon na lang tayo magkita. Oo nga pala tungkol dyan sa bibingka mo. Napapaisip ako kung anong sikretong sangkap. Kahit kasi may mataas sa karunungan, nalilinlang. Wika ni Manong Javier habang nakatitig sa bangkay ng dalawang kasama. Sumulyap din si Manang Paulina. Kaya nga sikretong sangkap Tapos tatanungin mo. Kahit sa maliit na detalye, hindi ka pa rin marunong umunawa. Kagad itinaas ni Manang Paulina ang karet upang sanggain ang atake ni Manong Javier. Napuruhan ang matanda sa pisngi. Kagad ding umatras nang akma pa sanang tatagain ni Manang Paulina. Tinawanan na lamang niya ang galaw nito. Sumabay na rin sa pagtawa na para bang wala lang ang sugat. Mahusay talaga. Hindi na ako magtataka kung ang sumbong sakin, matandang babae ang pumatay sa dapat sana'y mag-aaral ko. Wala pang orasyon o dasal. Patalim pa lang ang gamit pero pwede nang kumitil ng buhay. Napakahusay. Pumapalakpak si Manong Javier habang umaagos ang dugo sa pisngi. Alam mo naman, lumaki ko na puro lalaki ang kasama sa bahay. Tatay at mga tsuwing ko, parehong mga ngaso at pabalik-balik sa kulungan. Mga taong marunong makipaglaban gamit ang natural na lakas. Nasa dugo namin kaya huwag ka nang magtaka. Wika ni Manang Paulina. Imbitado ko sa karawan ni Alicia, kasama pa ang iba niyang mga amiga. Sigurado ako magugustuhan mo mga bisita dahil sila ang mga dati mong katunggali. Magkita tayo doon, magdala ka ng maraming kakanin. Damihan mo at sarapan. Ibida mo kagad ang espesyal na bibingka. Makakaasya ka. Alis ka ba na iiwanang nakandusay sa daan na mga kasama mo? Siyempre hindi. Bakit naman ako mag-iiwan ng bakas na ikakapahama ko? Ayusin ko lang ang tricycle na pinasemplang mo. Pwede ka na mauna. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo. Ngumiti lamang si Manang Paulina. Tumuloy na sa paglalakad. Ang engkwentro kay Manong Javier ang isa sa mga inaasahan matapos mauna ni Arman. Kapag may nagparamdam na isa, masusundan ito. At dahil nangyari na, hindi makakapag-intay sa susunod na magaganap. Kinabukasan, buong araw pinagandaan ang espesyal na bibingka. Matapos pagsamahin ang mga kasangkapan, binuhos niya ang sariling gawang langis. Habang hinahalo, sinamahan ng pagsambit ng orasyon. Bago'y sinalang sa hurno, natapos ang lahat saktong pagtapak ng takip silim. Mabilisang nag-ayos. Binitbit ang bilaong naglalaman ng bibingka. Pagdating sa tahanan ni Aling Alicia, ang maingay na lugar ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa matanda. Tinanggal ni Manang Paulina ang takip ng muka. Nakangiting nagmarcha palapit kay Aling Alicia.
Malugod itong sumalubong at nakipagbeso pa. Akala ko, hindi ka na makakarating. Kanina pa kasi nagsimula ang kasiyahan. Tapos nang kumain ang lahat. Pero dahil nandito ka na, pwede kang umulit. Arman, pakihanda ang mesa. Halika, maupo tayo rito. Komportableng naupo si Manang Paulina. Bagay na kinainis na mga bisita. Puro babae ang mga ito. Maliban na lang kay Arman at Manong Javier na nasa kabilang mesa. Hindi naman bago sa paningin ng matanda ang mga ito. Dahil lahat sila ay dating kaibigan. At maraming taon na din ang pinagsamahan bago nagkasiraan. Nung una ayaw galawin ang dala niyang bibingka, pero dahil sa panghihikayat ni Aling Alicia, kumain ang mga ito bilang respeto sa may kaarawan. Unang tikim pa lang, nagkatinginan ang mga ito. Sa sunod na pagkagat, hindi maiwasang ubusin sa isang subo. Nag-agawan pa dahil nagustuhan. Nag-away pa ang ilan na hindi na nakakuha muli. Lihim na napangiti si Manang Paulina. Hindi ako nagkamali ng pagbisita sa iyo, Paulina. Tignan mo ang mga bisita ko. Natutuwa sa handog mong bibingka. Bakit hindi mo padamihan? Si Javier hindi nakakain. Wika ni Aling Alicia. Bagya pang lumapit kay Manang Paulina. Pinagkakasya ko lang kasi ang tirang sangkap kaya konti lang. Pero ang punto dito ang mga bisita mo. Nakakain naman silang lahat, hindi ba? Nakatikim na si Javier noon at sigurado kung ayaw niya nang matikman muli. Kasi naman, sobrang sarap ng sikreto mong sangkap. Nakakalimot sa sarili ang nakakakain. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Nawawala sa wisyo ang mga amiga natin. Tinignan ni Manang Paulina ang mga bisita. Nakaupo man ang mga ito. Makikita sa mga mata na nagtataka kung ano ang ginagawa sa lugar. Nagsimula na ring mawalan ng malay ang iba. Isa-isang natumba. Saka naman kumilos si Arman at Manong Javier. Ang naiwan sa mesa ay sina Manang Paulina at Aling Alicia. Hindi ko nagustuhan ng pagpapadala mo kay Arman sa tahanan ko. Pwede naman siyang pumasok kaagad. Bakit kailangan pang magmasid ng ilang araw? Kung hindi ako nagkusang lumapit walang gagawin ng binata. Natatakot ka ba na mag-isip ang mga taong makakakita? Huwag kang mag-alala. Sumusunod lang si Arman sa utos ko. Ang sabi ko sa kanya, pagmasdan ka muna ng ilang araw. Natuwa nga ako nang malaman na bagya ka raw nag-alala sa presensya niya. Tugon ni Aling Alicia. Tumatawa pa ito pero nahinto. Nang isaksak ni Manang Paulina ang karet sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Alicia habang nakatitig sa kanya. Sigurado kung kilala mo pa ang patalim na ito. Ilang beses na tong dumaan dyan sa balat mo, hindi ba? At sa tuwing mangyayari, ilang buwan din ang lilipas bago ka gumaling. Sabihin mo sa akin anong plano mo. Kasabot mo ba si Javier sa oras na to? Isa lang naman ang gusto ko. Puksain natin ang angkan ni Manolo. Dumarami na sila at balak sakupin ng maliliit na manggagaway katulad ko. Siyempre, ayoko magpasakop, kaya kailangan kong gumawa ng paraan para magbigay ng mensahe sa kanya. Sigurado ko, ang nangyari sa selebrasyon makakarating sa kanya. Napailing si Manang Paulina nang malaman ang punto ng salo-salo. Inabot niya ang bandehado at tinapon. Napabuntong hininga si Aling Alicia. Kung alam ko lang na idadamay mo ako sa plano mo, sana hindi na ako dumating. Sa pagkakaintindi ko kasi, gusto mo lang turuan ng leksyon ng mga dating amiga natin na minsan ang humamak sa'yo.
Kaya pumayag ako kagad. Sa susunod, linawin mo kasi. Hindi lahat ng pagkakataon mahuhulaan ko ang takbo ng utak mo. Mauna na ako, lumalalim na ang gabi. Hindi nakapagsalita si Aling Alicia. Hindi na rin nag-intay si Manang Paulina. Sa pintuan naman bumungad si Manong Javier. Hindi nagpauli. Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang takbo ng pangyayari? Isa itong alyansa. Paulina, ikaw at ako, pati na rin si Alicia. Magtulungan tayo para tupukin ang grupo ng manggagaway. At bakit naman ako sasali sa laban na alam kong dihado? Hindi mo ako maluloko, Javier. Alam nating tatlo na walang mapagkakatiwalaan sa atin kapag nagsama-sama tayo. Minsan na tayong bumuo ng grupo, pero sa uli kanya-kanya sa pagtatraidor. Kung gusto nyo sumabak sa laban, kayo na lang. Ipagdarasal ko na matalo nyo si Manolo. Yun kung didinggin ng Diyos. Napangiti si Manang Paulina nang mapansin sa reaksyon ng matanda na hindi natutuwa. Nilagpasan niya na ito. Habang naglalakad sa kabaan ng daan, biglang may bumangga pagdating sa palikong daan. Kagad namang humingi ng paumanhin pero hindi nakaligtas kay Manang Paulina ang samyo. Pinagmasdan itong lumalayo. Binaybay ang daan patungo sa tahanan ni Aling Alicia. Tahimik na sinundan at katulad ng inaasahan. Umatake ito. Nagkagulo subalit hindi siya nakialam. Hindi na rin nakiusyoso pa. Lumakad sa kabila ng paghingi ng saklolo ni Aling Alicia. Napansin pang sinubukang humabol ni Arman para tawagin siya pero hindi na nakialam. Nang sumunod na araw, naging payapa ang pagsalubong ng umaga kay Manang Paulina. Alam niya ang ganitong paywatig. Isa lamang ang ibig sabihin. May napuruhan sa grupo nila Aling Alicia, Manong Javier at anak nitong si Arman. Sayang hindi pa namatay. Magsilbing babalayan sa kanila na hindi matatalong puwersa ni Manolo. Mataas ang kalaman ng matanda. Baliw lang ang maglalakas loob na kalabanin siya. Hakbang ka pa lang siguradong magiging abo ka. Nagbuntong hininga si Manang Paulina. Tumuloy sa bayan para ilako ang bibingka. Sa daan pa lamang nakailera ang mamimili. Nakaabang sa bawat bakuran. May bitbit na barya bilang pambayad. Sinigurado naman ni Manang Paulina na mabibigyan ng lahat. Bawat bubong, kumukuha ng 10 hanggang 20. Kahit yung walang sapat na pambayad, binibigyan pa rin ni Manang Paulina. Matapos mabentahan ang lahat, umusad sa unahan para ayusin ang bilao. Natigilan na may huminto sa tapat. Hindi pa man nasisalayan ng muka. Alam ng Ali na ito ang nabanggang lalaki nung gabi. Naubos na po ba? Gusto ko po sanang bumili. Matagal bago nakasagot si Manang Paulina. Sa katunayan meron pang natira sa bayong. Nagdadalawang isip siyang ibigay. Nang muling magtanong, napilitan siyang mag-abot. Kahit hindi mo nabayaran, iho. Sa katunayan, may natitira ako sa bayong para kapag may nakasalubong na gutom papapakain ko pa. Alam kong may pera ka, pero wag mo nang bayaran. Tunay ngang mabait ka, Manang. Napapaisip tuloy ako kahit sa oras ng kagipitan. Nagpapakita ka pa rin ng kabutiang loob, ah. Kumunot ang noo ni Manang Paulina. Hindi mawari kung ano ang ibig sabihin ng binata. Hindi rin makuwang silayan ang muka dahil mata lamang ang maaaninag. May takip ang ibang parte. Tungkol saan ba ang sinasabi mo, iho? May pinagdadaanan ka ba? Kung gusto mong ibahagi, makikinig ako. Hindi lang ako maglalako ng bibingka. Likas din sa akin ang tumulong lalo na sa inaapi. Ang binata naman ngayon ang natahimik. Pilit inunawa ang sinabi ni Manang Paulina. Tinanggal nito ang takip ng muka at nilantad ang sarili. Bago sumagot, inubos muna ang bibingka.
Tomas ang pangalan ko. Kung kilala niyo si Milagring na isang komadrona, siya ho ang nanay ko eh. Minsan na kayong nabanggit sa akin eh. Sa katunayan, ilang araw ko na kayong hinahanap. Akala ko nga mahihirapan ako pero madali lang pala. Halos lahat ng tao kilala kayo ha. Pero sa kabilang banda napapaisip ako. Alam kaya ng mga tao na yung kinakain nilang bibingka may kasamang lason? Natawa si Manang Paulina sa sinabi ng binata. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Matyagang nag-antay kung kailan magsasalita. Aba iho, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kung ikukumpara ko sa nanay mo, si Milagring pang maaring mas makasalanan sa mundo. Karamihan sa pinaanak niya, biktima niya rin pagdating ng araw. Ang ginagawa ko naman ay hanap buhay lang. Hindi lason ang nakalagay dyan. Alam mo na yon, natikman mo na eh. Hindi sumagot ang binata. Sa halip nag-abot ng papel na may nakasulat na pangalan ng lugar. Hindi na masyadong nagsalita. Kumuha pa ng bibingka doon sa bayong. Napailing na lamang si Manang Paulina. Hindi man malinaw ang sadya. Alam niya na merong nag-aantay doon sa lugar. Pagbalik ng bahay kaagad sinalang sa hurno ang sangkap. Dali-daling gumawa ng bibingka. Espesyal na sangkap ang hinalo pero sa pagkakataong ito, meron pang sinama. Espiritual na dasal na patungkol sa iisang tao. Kumuha na rin ng lakas sa buhay na manok para ilipat dito. Nang maluto ang bibingka kaagad ng bumiyahe. Mahaba ang paglalakbay. Madaling araw nang makarating. Huminga ng malalim nang makita ang tahanan. Nasa labas pa lang siya. Nararamdaman na ang malakas na puwersa na nag-aantay sa loob. Maigpit na hinawakan ng bayong at karit sabay katok. Si Tomas ang nagbukas. Matapos mapagtanto na wala siyang ibang kasama ay pinapasok na kagad. Sa isang katre nakaratay si Milagring. Nagingalo. Pero nang masilayan si Manang Paulina, biglang nabuhayan ang loob. Ilang beses niya nang hinangad na makita ka eh. Manang, kahit sa mga panahon na hindi pa siya nagkakaganyan. Wala nga sinabi si nanay kung bakit kanya gustong makita muli. Ang sa kanya lang, papuntahin dito si Paulina. Nasabik siyang masilayan kayo eh. Malabo ang kwento niya kung ano bang meron sa inyo? Kung anong koneksyon? Maaari po bang malaman kung ano? Hindi sinagot ni Manang Paulina si Tomas. Salip. Lumapit siya sa nakaratay at nakisabay sa pag-iyak. Maraming taon din ang pinagsamahan bilang matalik na magkaibigan. Katulad nila Aling Alicia at Manong Javier. Nagpakalayo dahil sa kanya-kanyang paniniwala. Sino ang naglakas ng loob na parusahan ka ng ganito? Hindi ikaw ang tipo ng tao na mabilis tamaan ng sumpa. Milagring, huwag kang matakot magsalita. Sabihin mo sa akin kung sino. Ako ang bahala. Bumuka ang bibig ni Milagring. Subalit wala ni isang salita ang lumabas. Makikita sa mukha nito ang kagustuhang magkwento tungkol sa nangyari. Kaso nga lang pumipigil ang kondisyon. Si Tomas na lamang ang sumagot. Nakita ko na lang si nanay na ganyan na yung kalagayan isang araw eh. Ang sabi ng tumingin na albularyo, sumpa daw. Sinubukan kong kontrahin at putulin pero hindi mapigtas ang sumpa. Ang sabi ng albularyo, nakakabit sa isang makapangyarihan ng buhay ni nanay. Saka lang daw mapuputol kapag namatay yun eh. Ito po pala yung pangalan no. Paulit-ulit eh. Pilit sinulat ni nanay sa kabila ng kalagayan niya. Hindi ko po kilala eh pero baka kayo po kilala nyo. Inabot ni Tomas ang mga papel na sinulatan ni Milagring. Halata sa sulat kamay na pinipilit humawak ng lapis. Nanlaki ang mga mata ni Manang Paulina nang makilala ang nakasulat na pangalan. May kinalaman to sa nangyayari sa mga kaibigan ko. Ayoko sanang mangialam dahil ayoko ng gulo. Pero parang mapapasabak ako dahil sa kalagayan ng nanay mo. Bakit parang handa po kayong sumugal alang-alang kay nanay?
Sino po ba talaga kayo? Hindi ko lang kababata at kaibigan ng nanay mo. Magkapatid kami sa ina. Nagkalabuan man nung araw, pero mas matimbang ang pagiging magkadugo. Kilala ko ang pangalan na ito. Ako na ang bahala, pero kailangan mong bantayan ng maigi ang nanay mo. Maraming galamay si Manolo. Hindi natin malalaman kung ano ang sunod niyang hakbang. Teka, may tatanong pala ako sa'yo. Sumugod ka sa tahanan ni Alicia nung gabi. Ikaw ang nakabangga ko sa daanan. Anong ginagawa mo sa kanila? Biglang namutla si Tomas. Agad ding nag-iwas ng tingin. Hindi na lang din pinilit ni Manang Paulina. Pero nang tatalikod na sana ay bigla itong nagsalita. May kailangan po akong gawin. Sumusunod lang po ako sa kung anong sinasabi sa akin eh. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kung sa tingin mo tama ang ginawa mo, hindi na ako mangingialam. Gayunpaman, nakakahalata na si Manang Paulina. May kung anong meron kay Tomas. Hindi pa lang klaro ngayon dahil kahit ito man ay may pag-aalangan na para bang napipilitan lamang sa ginagawa. Inasikaso ang kalagayan ni Milagring. Paralisado balikat hanggang paa. Nakakagalaw ang ulo pero medyo hirap sa pagkilos ang dila. Wala pang boses. Nang suriin, may katagalan magbula ng dumapo ang sumpa. Sa napapansin ni Manang Paulina, tipikal na sumpa lang naman ito katulad ng karamihang ginagamit pang tigalpo. Kaya nagtataka kung bakit ganito ang inabot. Nang balikan ang sinabi ng albularyo na binanggit ni Tomas, hindi maiwasang mag-isip. Tinanong ang binata at pinuntahan ng albularyo. Ilang sityo ang pagitan kaya madaling napuntahan. Dire-diretso ang pasok kahit may pasyente pa ang albularyo. Mautoridad ay inutusang lumabas. Nasindak kaya't umalis. Samantala, humugot ng patalim ang albularyo, itinuon kay Manang Paulina. Sandali lang naman, Manang. Sino ka para manggulo sa teritoryo ko? Ikaw ba'y nagkamali ng bahay na pinasok o ako talaga ang sadya mo? Di naman kita kilala eh. Pero ako kilala kita. Ikaw si Antonio, ang albularyo na tumingin sa kalagayan ni Milagring, yung kumadrona noon. Ngayon, kung ayaw mong magkagulo dito sa teritoryo mo, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Milagring. Sigurado ko may mali dito. Anong mali? Sinasabi mo bang hindi ako seryoso sa ginagawa ko? O kung sino ka man wala kang karapatang manghusga. Huwag mong antayin na makatikim ka pa sa akin. Kilala mo ba si Manolo? May kaunti kang amoy na nagmumula sa kanya. Galing din kay Manolo ang kumapit na sumpa kay Milagring. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nalalaman mo. Napalunok ang albularyo. Hindi maiwasang umatras at sumiksik sa tabi. Hindi makatingin kay Manang Paulina. Sinindak ng sinindak hanggang sa bumigay. Oo na, magsasalita ako pero sana alam mo na sa oras na may lumabas sa bibig ko tungkol kay Manolo. Sana lang talaga alam mo na malalagay sa peligro ang buhay ko. Aba hindi ko nakasalanan yon. Wala namang nag-utos sa'yo na umanib ka sa manggagaway na yon. Pwede ka namang sumagot sa akin. Pero sana alam mo rin na papatayin kita kapag hindi ka nagsalita. Wala ka ng kawala. Magsalita ka man o hindi. Kamatayan pa rin ang nag-aantay sa'yo. Huwag mo nang patagalin. Sumagot ka! Lumapit sa akin si Manolo at inutusan ako na sa oras lumapit sa akin ang mga biktima niya. Imbes na gamutin, kargahan ko pa ng sumpa. Tama na. Ginagawa ko lang naman ang inutos sa akin. Sabi tama na eh. Puntahan mo na lang si Manolo. Siya lang din ang nakakaalam kung paanong baliin ang sumpa. Diniin ni Manang Paulina ang karit sa leeg nito. Siniguradong mapuputol ang ugat. Nang mangisay,
Kagad nagpakawala ng orasyon para makalimot ang mga taong nakakita sa kanya na pumasok sa lugar upang maiwasan ang pagturo bilang salarin. Pagkatapos sa albularyo, bumalik sa tahanan ni Milagring. Sinubukang lunasan subalit walang pagbabago sa kondisyon. Pinakain ng bibingka dahil hindi madaan sa herbal na gamutan. Ito ang hinulma na hinaluan ng sekretong sangkap at iba pa. Nang maubos si Milagring ang buo, pinagpahinga sandali at sa paglipas ng oras, bahagyang gumaan ang pakiramdam. Nakakagalaw na ang mga daliri at kahit papano may lumalabas na boses. Sa kabilang banda, napansin ni Manang Paulina ang reaksyon ni Tomas. Mahihimigan ang pagkadismaya sa pagbabago ng kondisyon ng ina. Nang umalis ito, dali-daling sinundan at kagaya ng inaasahan, may koneksyon ang binata kay Manolo. Tumakbo ito sa manggagaway at nagsumbong. Nang sumunod na sandali, isinantabi muna ni Manang Paulina ang kagustuhan na harapin si Manolo. Binuhos ang atensyon kay Milagring na unti-unting gumagaling. Pinapakain lamang ito ng bibingka na may espesyal na sangkap. Sinasabayan ng orasyon. Sa tahanan muna nito nanuluyan si Manang Paulina. Nais masigurado ang kagalingan ng kapatid sa ina. Kasabay nito ang pagpipigil na sumbatan si Tomas. Naging hamon din sa kanya ang pagsasagawa ng ritual upang kontrahin ang sumpa dahil palihim din itong nagri-ritual. Napansin kasi ng Ali na walang ideya ang ina sa ginagawa ng anak. Mahirap pa ang kondisyon at para makaiwas sa anumang aberya sa pagpapagaling, hindi na muna binanggit. May pagkakataon na gusto ng patulan ng binata. Pinipigilan na lamang ang sarili. Naririndi sa boses nito sa tuwing kinakausap si Milagring. Magpapakita ng pag-aalala. Pero sa likod na mga ngiti, panay mura sa pagtanto na malapit nang gumaling. Isang araw, nang magpaalam ang binata kagad binuntutan. Wala pa ring pagbabago. Sa baluarte ni Manolo ang punta. Maigpit pang yayakap sa anino na matagal nang magkalapit. Gamit ang tinatagong kakayahan, nagawang pakinggan ang usapan. Sinabi ko naman sa iyo, hindi dapat minamaliit ang katulad ni Paulina. Kinakatakutan ng mga kaanak niyang lalaki. Dahil hindi lang sila labas-masok sa kulungan, meron din silang tinatagong karunungan. Hindi lang halata, pero ilang malalakas na kampo ng kaliwa ang tinumba at pinaslang. Nababahala ko kay Paulina ngayon. Kahit yung nagbabalak bumuo ng grupo, binuwag niya. Swerte lang ako dahil magkapareho kami ng lakas. Nag-aalangan siyang sumugod sa akin. Wika ni Manolo. Mataas ang tingin sa sarili. Pero matutupad din po ang sinabi nyo na kapag naitumba ko si Paulina, ibibigay nyo sa akin ang libretang inaral nyo para maging mahusay na manggagaway. Tama ka, pero dapat mo munang patayin si Paulina. Matagumpay mong naidispatcha ang mga kaibigan niya, kaya wala na siyang kakampi. Ipapayo ko lang na mag-ingat ka dahil kapag natunugan niya ang galaw mo, kahit sabihin pa nating pamangkin ka, kahit kalahating kapatid niya ang nanay mo, hindi ka pa rin kakawaan. Nag-iingat naman po ako, makakaasa po kayo. Nag-aantay lang ako ng tamang tiyempo. Nga po ako sa plano niyo ha. Talagang bibigyan ng sumpa si nanay. Dumating kagad si Paulino patapos kong puntahan. Ganyan talaga ang pagmamahal sa kapatid. Hindi mo to matitiis lalo na kapag nasa bingit ng kamatayan. Siguraduhin mo lang na madedispatcha ang matanda para wala nang sagabal sa plano kong pagpapalawak ng kapangyarihan. At kapag nagawa mo, ituturo ko sa iyo ang lahat upang maging manggagaway ng mas mahusay pa kumpara sa akin. Napabuntong hininga si Manang Paulina
Matapos marinig ang usapan, naging malinaw ang nangyayari. Minamanipula ni Manolo si Tomas. Kaso nga lang, kinakailangan pa ring magpigil dahil hindi pwedeng mapagaling si Milagring. Isang maling galaw, pwede itong magsanhi ng kamatayan sa kalahating kapatid. Lumipas sa mga araw, unti-unti nang nalulunasan ang kondisyon ni Milagring. Nakakatayo na, nakakalakad kahit pasuray-suray. Hindi rin tumigil si Manang Paulina kakaorasyon gabi-gabi para mapagaan ang kalagayan ng matanda. Mabagal man, subalit malaki ang pagbabago. Nang sumapit ang araw na kaya ng mag-isa ni Milagring, nagpaalam siya rito. Sinadyang magpaalam kay Tomas para alam ng binata kung saan siya hahanapin kung sakali. Pagsapit ng takdang oras, gumayak si Manang Paulina. Gabi na, pero pinili pa rin maglako ng bibingka. Parte ito ng plano para agarang tumalab sa kalaban. Hindi lang si Tomas ang nagmamasid sa paligid. May mga kasama ito sa grupo ni Manolo. Manang, gabi na po ah. Naglalako pa rin kayo? Pero ayos lang, kasi ilang araw din po kayo nawala, di ba? Saan po ba kayo nagpunta? Wika ni Nerva. May inasikaso lang nakaanak. Nagkasakit kasi tapos wala mag-aalaga. Nga pala, kumusta ang pakikipagsabwatan mo sa grupo? Ito ang tanong na naging dahilan para mabitawan ng suki ang pinamili. Ngumiti lamang si Manang Paulina sa reaksyon nito. Pero sa sandaling tumalikod siya, bumagsak ang kausap. Agarang kumalat sa katawan ng lason mula sa kinagat na bibingka. Nagdulot ito ng banta sa sumusunod na grupo kung kaya't kagad na alerto. Nagkalat para palibutan si Manang Paulina. Hindi nagtagal. Hinarangan ang bawat daan. Napahinto ang matanda. Napabuga ng hininga. Sigurado ba kayo sa gusto niyong mangyari? Marami kayo. Malaking kawalan kay Manolo. Tomas, hindi mo kailangan magtago. Alam kong una palang kasabwat ka na. Mas mabuti po kung ganun para malaya ako mapakita sa inyo ang tunay kong pagkatao. Pasensya na po kung ganito yung kaganapan, ha? Ano kaya ang mararamdaman ni Milagring kapag nalaman niyang pinapatay siya ng sarili niyang anak? Hindi naman siya mamamatay, Manang. Sadyang parte lang siya ng plano. O ano pang inaantay natin? Sige na, patayin niyo na ang sagabal na yan. Nag-usal ng orasyon ng lahat. Binakuran si Manang Paulina ng sinulid na pinagduktong. Binuhos kagad ng mga ito ang buong puwersa. Nararamdaman na rin ng matanda ang epekto. Kabilang dito ang matinding pananakit ng ulo, kusang pagbaliktad ng sikmura, pagkaparalisa ng katawan, pagtigil ng pintig ng puso. May iba na nagbabato ng sakit na walang lunas, subalit hindi ito tumatalab. Nang matapos ang buong orasyon, pasimpleng humikab tanda ng pagkaburyo. Nagkatinginan ang mga ito, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Masyado niyong inuuna ang yabang. Hindi porket marami kayo, kaya niyo kong itumba. Nakita niyo naman, walang nangyari. Wala pa akong ginagawa niyan. Paano na lang kung nag-orasyon din ako rito? Muling nagudyat si Tomas. Inulit ang lahat ng orasyon. Subalit bigo pa ring patamaan si Manang Paulina. Nasagad sa galit si Tomas, kung kaya't ibinida ang lakas ng pisikal na galaw. Hinamon ng mano-mano ang matanda, pero pasaksak pa lang siya. Tumagos na sa tagiliran ang karit ni Manang Paulina. Tumabing naghihingalo. Tatakas na sana makasama pero napapalibutan na sila ni Manong Javier, Aling Alicia at Arman. Si Tomas sana ang pakay ng mga ito para gumante sa ginawa nung gabi. Kaso bagsak na ang binata. Paulina, alam mong may ginawa sa amin si Tomas. Pero dahil naghihingalo na siya,
Ibalato mo na lang sa amin na makasama niya. Wika ni Manong Javier. Hindi sumagot sa salita si Manang Paulina. Tumalikod lamang at hinayaan silang magtuos. At para isahang ligpit sa gabing ito, naglakas loob si Manang Paulina na lusubin ang balwarte ni Manolo. Ang natirang mag-aaral nito, walang ideya kung sino siya, kaya malayang nakapasok sa teritoryo. Nagpanggap siyang naglalako ng bibingka. Nagkwentuhan pa ang mga ito pero sa sandaling naubos ang kakanin ay siya ring pagbagsak. Lumabas si Manolo para tawagin ang mag-aaral. Pero laking gulat nang makitang nakahandusay na ang lahat. Nang masipat si Manang Paulina, nakatalikod pa lang pero nakilala na kaagad. Nakaramdam siya ng takot. Napalunok pa nang magsalita ang ali. Gumamit ka pa ng kadugo ko para puksain ako. Alam mong hindi ako sumasanto kahit kaanak pa yan. Kaya siguro si Tomas ang ginamit mong pain. Pinaglaruan mo ang buhay ng binata. Gusto niyang maging katulad ko. Siyempre, hindi libreng makarating sa aking posisyon. Katuwaan lang naman eh. Hinamon ko siya na kapag naitumba ang pinakamalakas na si Paulina, doon ko ibibigay ang libreta at tuturuan siya upang maging mahusay na mangyayanggaw. Hindi ko alam na seseryosohin pala. Kaya nga ako lumabas para mag-utos na pigilan siya. Katuwaan lang pala. Mukha ba akong nagbibiro, Manolo? Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo. Alam mong kilala natin ang isa't isa. Hindi mo ko maiisahan. Nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng ama ko. Ano man ang mangyari, baliktarin man ang mundo. Magkadugo tayo kahit anak ka sa labas. Kahit papano, medyo kabisado kung takbo ng utak mo. Hindi man ito nakasama at kinilala ng pamilya bilang kapatid sa ama. Sa dugong nananalaytay sa mga ugat, pamilyar na sa kilos nito. Hindi mo ko masisisi kung gusto kitang patayin. Bukod sa ikaw ang legal na anak, gusto ko ring maangkin ng karunungan na meron ka. Naisip ko kapag namatay ka, makukuha ko ang titulo mo bilang kinakatakutan na mambabarang, mangkukulam at manggagaway. Oo, malakas ako sa larangan bilang manggagaway, pero kapag ikaw na ang pag-uusapan, wala ako sa kalingkingan mo. Gusto kong makuha yun, pero bistado ako. Sa kabilang banda, pinili ni Manang Paulina ang magaan na pamamaraan. Lumapit kay Manolo at inabutan ng bibingka. Lalo itong nanginig dahil alam kung ano ang ibig sabihin. Sa nakalipas na mga taon, pinili kong manahimik at huwag makialam sa'yo. Hindi ka rin naman nagpapalaganap ng sakit o ng bibiktima sa mga tao. Kaya akala ko magiging maayos ang lahat. Kaso sa padalos-dalos mong kilos, eto pa rin ang inabot. Sige, kainin mo yan para magkalaman ng tiyan mo bago ka sa makabilang buhay. Nanginginig na kinuha ni Manolo ang bibingka. Naluluha habang hinunguya. Humihikbi habang inuubos ang bibingka. Ngayon lang naglakas ng loob na tumingin sa mga mata ni Manang Paulina. Sa susunod na buhay, hindi na ako matatakot sa iyo. At sana sa susunod kong buhay, hindi lang ako matapang kapag wala ka. Sana sa susunod kong buhay ay mahigitan na kita. Tama na! Ang mabuti pa magpahinga ka na. Tanggapin mo na ang kamatayan mo. Tumalima si Manolo na para bang bata na pinagsabihan ng ina. Humiga sa papag sa tabi. Mariing pinikit ang mga mata. Sa sandaling nalunok ang hinuyang kakanin, dito na natapos ang buhay ng mangyayanggaw. Bagaman inaasahan na susuko kagad si Manolo kapag nagkaharap, hindi ito ang unang naisip na gagawin ng kalahating kapatid. Batay sa napakinggang usap-usapan tungkol dito, inakalang nagbago at magagawa ng lumaban.
Kaso ito pa rin ang kilalang Manolo. Sa tuwing kaharap siya, titiklop at mapapasuko. Sana lang talaga kapag nagkita kayo ni tatay sa kabilang buhay, kilalanin ka niya. Pero duda ko, ayaw nun ng duwag eh. Kaya hindi ka tinanggap dahil puno ng karuwagan ang pagkatao mo. Nagiging matapang ka lang kapag hindi mo kaharap ang pinag-uusapang tao. Maging payapa nawa ang pagpanaw mo, Manolo. Nang gabing yun, natapos ang buhay ng manggagaway na minsang kinatakutan ng mga may taong may karunungan. Kagaya ni Manong Javier, Aling Alicia, ibang manggagamot at albularyo. Nang malaman ni Manong Javier, abot langit ang tuwa. Kabaliktara naman kay Manang Paulina, hindi ito ang nais mangyari, lalo na't kadugo din si Manolo. Minsan ang hiniling na balang araw magkasama sila, si Milagring at si Manolo. Kaso nga lang, hinding-hindi na ito mangyayari pa. Hindi rin dahil namatay si Manolo. Tapos na rin ang pangarap ni Manang Paulina. Tuloy pa rin ang paglalako ng bibingka pero sa pagkakataong ito, iniba ang kasangkapan. Sa halip na pawang panghalina para mabilis maibenta, sinamahan ng lunas sa iba't ibang karamdaman ng sagayon, makatulong sa mga tao na hindi nila nalalaman. Si Manang Paulina rin kasi ang tipo ng tao na palihim na nag-aabot ng tulong. At sa mga panong ito, walang sino man sa mga suki ang nagkakasakit. Ang iba ay gumagaling pa sa kanilang karamdaman. Ito ay dahil sa tulong ni Manang Paulina at sa kanyang inilalakong pagkain na bibingka. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo, kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin, mga kabayan ko? Halimbawa, may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro, ano ang kahilingan mo, ano ang gusto mong puntahan. So habang hawak-hawak mo yung Gintong Gabay mo o Gabay Medallion Ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption, mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun, mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo. Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo, dapat alam mo yung pakiramdam, kabayan. Higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam, kabayan, kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay? I-keep mo yung emotions na yun, mga kabayan, habang hawak-hawak mo tong Gintong Gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yun, kabayan. Huwag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung Gintong Gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo. Mula doon, kabayan, huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan, kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito, kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.